The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff, mabuhay ka ha. Thank you. Narinig mo naman siguro si Marisa. Sinasabi niya, sa'yo humuhugot ng inspirasyon actually sa mensaheng hatid ng The Daily Brad. Yung magandang balita. Higit sa lahat, the message. Ayan. Brad Jeff, go ahead. Yes, Brad Ted, narinig ko nga, Ate Marisa, kapit lang. Yung nagnakaw ng kuryente mo, pagdasal din natin, okay? So, sana matauhan yung mga taong ganyan. Di ba? Na wala talagang puso. No? Hindi ko ma-imagine, Brad Ted, no? Ang haba, ang layo pala no, mula sa mismong kawad, ano? Kung 5 box ng kawad ang kakailanganin mo hanggang doon sa kanilang bahay sa bundok, sa taas. Kasi ngayon, nakikikabit na lang sila daw ng kuryente doon sa kapitbahay. Goodness, no? Ay, nako. Ayaw naman po natin magdasal ng kapariwaraan ng iba, di ba? Pero, Lord, kayo na pong bahala sa kanila. Let them be in a better place. Para hindi na magnakaw. Yes, okay. Sige, Brad Jeff, go ahead. Yan. Boss Bobby at Judy Gonzalez kahapon nasa Mega East ako. Thanks for having me sa inyong sales rally. Nagkaroon ako opportunity to share the Word of God. Sir Benedict Almanzor at Sir Bay at si Bench, yung agent dyan. Thank you so much for having me. Great Men in the Bible. 2 weeks na po natin itong tinatakil. Tatapusin na natin ngayon. At ito po yung last on the list. Of course, sino bang pinakamagandang ehemplo na nabuhay sa lupa? Walang iba kundi si Jesus. Okay, si Jesus Christ. Maraming parte po ng buhay niya pwede nating gawing topic dito. Pero mag-focus na lang tayo dun sa last days niya kasi maraming masyado. Ito na lang, yung sa krus mismo. Habang siya pinahirapan, nilatigo, pinalo, niyurakan, kinutya. Na-imagine ko nga, Ted at siya, habang siya nakapako sa krus, napaka-distressful siguro nung nakikita niya. Unang-una, yung mga sarili niya ng disipulo, nilaglag siya, nag-alisan. Yung mga Roman soldier sa paligid niya, pinagsusugalan na yung kung kanino mapupunta yung damit niya. Yung dalawang magnanakaw na katabi niya, pareho siyang kinukutya. Mga religious leaders na nasa paligid, minamak siya. O ano ka ngayon? Mesaya ka, baka mesayad ka, di ba? Ang daming, maglakita mo yung crowd, sumisigaw and all. Kung ikaw kaya yon at alam mong ikaw ay Diyos na nagkatawang tao, you have the power to call angels, sunugin lahat to. Hindi ko ma-imagine kung ako siguro si Jesus, ibang naging request ko eh. Pero ito po yung request niya sa Ama sa Langit. Kaya po, ito magandang ehemplo to. Sa Lucas 23:34, kabisado niyo na po ito, sabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Wow! Sa kabila po ng lahat ng kanyang natanggap na injustice, yung paghihirap, and yet sabi niya, Ama, hindi nila alam yung pinagagagawa nila. Patawarin niyo po sila. Ang tanong ko po, bakit ba pinipilit ni Jesus mapatawad yung mga tao? Mapatawad ng Ama? Well, unang-una po, hindi natin makikita ang Ama sa langit kung hindi niya tayo papatawarin. Sabi sa Bible, because our sins, He has hidden His face. Malaki po atraso natin sa Diyos dahil tayo po'y makasalanan. The moment nga tayo panganak, sabi sa Biblia, dahil iminana natin yan kay Adan and all, at God is just. Hindi po niya basta-basta papapasukin sa langit ang mga taong makasalanan. Dahil tayo may utang, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, we deserve nothing but hell, death. Dapat po may magbayad. At yun na nga po si Jesus, kaya nasa krus ng Kalbaryo, habang siya po'y pinapatay doon, siya po ay actually kusang bukas puso po niyang ginawa yon upang pagbayaran ng ating mga kasalanan. Alam niyo po, there's only one mediator between God and man, sabi sa Biblia, and that is the Lord Jesus Christ. Kaya dinulog niya sa Ama, sa pagkamatay kong gagawin na to, magbabayaran ko utang ng sangkatauhan sa iyo, sana patawarin mo sila. Alam niyo po, si Jesus ginawa ng kanyang parte, nagawa na po niya yung kanyang papel upang tayo maligtas. Ikaw na nakikinig, ikaw na kumuha nung kuryente ni ate, ikaw na nagnanakaw ngayon, ikaw na tatakbo ang politiko na balak mong gumawa ng kasamaan, please lang po, si Jesus ay namatay upang pagbayaran ang hindi natin kayang pagbayaran. Si Jesus lamang ang kayang magbayad sa Ama sa Langit ng ating pagkakautang. At willingly, inoffer niya ang kanyang buhay. Ang role mo, ang role ko is to repent, humingi ng katawaran sa ating mga kasalanan.
At si Jesus na ang nag-cover ng lahat na yan. Kaya po ang sabi sa Biblia, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that He rose from the dead, the Bible says, you will be saved. Repentance po ang inihiling ng Diyos sa atin. Yung tanggapin mo na ikaw ay mali, pagtalikod sa mga maling gawa at makasalanang buhay, at pagdating ng panahon, one day, makikita natin ang Ama sa Langit dahil tayo ay lumapit sa Kanyang anak na si Jesus. Alam niyo po, mahirap itong gawin pero hindi imposible. Kaya po nating talikuran ang ating mga kasalanan. God will give you the grace to say no to sin. Again, si Jesus po, sabi niya, Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Tayo po magdadasal ngayon. Pagdasal na rin natin si Christine na mag-oopera bukas. But then again, more than kay Christine, yung kasalanan nating lahat sa patuloy nating pakikibaka dito sa hamon ng buhay, patuloy nating embrace ang grasya ng Diyos na available upang labanan ng ating mga kasalanan. Panginoon, salamat po sa pagkamatay ng iyong anak sa krus ng Kalbaryo ay nagbigay daan upang kami ay magkaroon ng tsansang maligtas habang buhay. Lord, hindi namin kayang bayaran ang aming utang, not by good work, sabi mo, so that no one can boast. Lord, good people don't go to heaven. Forgiven people go to heaven. Yung mga taong humingi ng tawad sa iyo, ang mga tao nakakating lamang sa langit. Kaya Panginoon, ang aming repentance, Lord God, ang inaalay namin sa iyo. Nagsisisi po kami sa aming mga kasalanan. Mali ang mga gawa namin, mali ang aming inisip, salita at sa gawa. Lord, ngayon humihingi kami ng kapatawaran. At dahil sa ginawa ng iyong anak sa krus ng Kalbaryo, alam namin, covered na lahat ang aming kasalanan. Lord, dinadalangin din namin si Christine ang kanyang pagdadaan ng operasyon. Sa pangalan ni Jesus, ikaw po maggabay sa kanya, ikaw po bigay ng lakas upang maisakatuparan niya ang kanyang role bilang ina at anak, Lord God. Salamat, Lord, sa mga taong naghihikaws ngayon na patuloy na lumalaban ng patas, patuloy na umaakap sa iyong grasya. Bigyan niyo po sila ng lakas sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoong Jesus, muli po salamat sa pagkakataong ito na aming mapakinggan ang magandang balita mula sa iyo sa pamamagitan po ng The Daily Bread. Lord, salamat po muli sa araw na ito. Panginoon, we pray para po kay DJ Richard. May his soul rest in peace. Yakapin niyo po ang kanyang mga naulila. At muli, Panginoon, salamat po sa pagkakataon na kami may makilala na Richard Enriquez na isang tapat na kaibigan, dakilang ama at mapagmahal na mister. Mahal na Panginoon, salamat muli sa araw na ito. In Jesus' name, we pray. Amen. 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 Alright, Brad Jeff, tomorrow ay Sabado na. So, meron ba tayong mga pagkakaabalahan habang si Chacha daw ay manonood ng Netflix? Go ahead. Brad Ted, may iniwan ako invitation sa inyo ni Chacha. Ewan ko kung ibigay na ni Direct Grace dyan. November 9. Oo, nakuha ko nga yung invitasyon. Mukhang sinasabi ko, mukhang nako, oo, yun, sabi ko. Nako, mukhang si Chacha, sigurado ako makakapunta rito. Hindi, nagsabi ka kahapon, pupunta ka. Ha? Pupunta ka, nagsabi ka, di ba? Yeah. Basta ako, I'm always with you in spirit. Whatever happens, whatever. Anyway, sige. So, Brad Jeff, you'd like to announce that, itong event na ito, kung sakasakali? Go ahead. Yeah. Brad Ted, kami po'y binayaan ng Diyos ng isang taon ng kanyang faithfulness. Alam niyo naman po, ako ay kasama na isang kasama kong pastor. We started a small church po, Rebuild City Church. At mag-celebrate nga po kami ng 1-year anniversary sa November 19. Alas 9 po yan sa Fairmont Hotel sa Makati. So Brad Ted, kung kayo ni Chacha ay libre, we'll be honored to have your presence. Of course, kasama ang pamilya nyo. Actually, hindi ko ito kung wala ka, Ted. So, joke lang. So no? So, we'll be excited to see you both. Yeah. Yes. Thank you for the invitation, Brad Jeff. I will check it out, right? Alam mo naman, yes. You know, your word is your bond. Tama? Correct. Amen. Kapag may sinabi ka, kailangan tuparin mo. Yes. Kaya naman, maaasahan mo. bumalik ka doon sa maaasahan mo. Okay, Brad, sige. So, you'd like to invite everyone? Anong ating, maliban doon sa ating event on November 19? Yeah, first year anniversary po ng Rebuild City Church. You can check out po yung mga preaching ko, no, just in case biting kayo dito sa Daily Bread. Dahil, of course,
5 to 10 minutes. Yung pong Rebuild City Church na Facebook, YouTube at Spotify, yung po, 40 minutes tayo magkukwentuhan doon. Maganda po yung mga topics ko doon. Mag-enjoy po kayo makinig habang naglalaba kayo. Play nyo lang kahit na anong ginagawa nyo. 40 minutes po yung preaching ko every week. At tomorrow po, live po yan. Rebuild City Church, alas 4 po ng hapon yan. Live tayo nagpipreach dyan every Saturday, 4 p.m. Maraming salamat, Brad Ted, sa opportunity and chat. We miss you. And Mike, God bless you. This is Pastor Jeff, your daily Brad, your daily dose of inspiration. And thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides sa ating The Daily Brad. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.